Sa iba pang balita, lulong sa sugal at baon daw sa utang ang gunman na si Jesse Carlos bago ang pag-atake niya sa Resorts World Manila. Kitang-kita rin po sa kuha ng CCTV ng kasino ang kanyang ginawang panununog at pamamaril sa loob po yan mismo ng establishmento. Balitang hatid ni Katrina Son. Pasado hating gabi nitong June 2, makikitang isang lalaking nakaitim ang bumaba mula sa taksing nakapila sa labas ng Resorts World Manila. Ang lalaking may bitbit na backpack, sumakay ng elevator. Lumabas sa second floor parking area at pumasok sa mall pero hindi siya dumaan sa metal detector. Hinabol at pinigilan siya ng babaeng security guard pero bigla siyang nagpaputok ng baril at nagtakbuhan ng mga tao. Nag-report ang security sa mga otoridad at pinalikas ang mahigit 12,000 guest at empleyado ng casino hotel. Pinasok ng gunman ang Prosperity Court. Sinabuyan niya ng gasolina at sinilaban ang 3 gambling table. Pagdating sa hotel lounge na bar 180, nagpaputok ulit siya ng baril. Sinilaban niya ang dining area ng lounge, pati ang ilang slot machine. Dumiretso ang lalaki sa bank room. Tinangka niyang buksan ang kwarto kung nasaan daw ang cash. Pero nang mabigo, ang cheap bank room na lang ang pinasok. At kumuha na mahigit 100 million pesos na halaga ng high denomination chips. Nagpunta ang lalaki sa fire exit staircase. Matapos ng ilang minuto, nagpang-abot at nagbarilan sila roon ng security team ng Resorts World. Makikitang may dugo sa muka ang lalaki at paika-ika na sa pag-akyat sa hagdan. Nagtungo ang gunman sa 5th floor ng hotel na konektado sa mall. Pilit niyang pinasok ang isang kwarto. Kumuha ng mga kumot at sinunog ito sa hallway. Kasabay ng pagkalat ng makapal na usok sa hallway, dumating ang mga pulis. Nadiskubre na rin nila noon ang sunog na bangkay ng gunman na tinukoy ng NCRPO bilang si Jesse Carlos. Ayon sa pulisya, binalot ni Carlos ang sarili sa kumot, sinilaban ang sarili at nagbaril sa may baba. Tumagos sa ulo ang bala. Dati raw empleyado ng Department of Finance si Carlos pero nasibak noong April 2014 matapos kasuhan dahil sa maling deklarasyon sa kanyang salin. Lumabas din sa investigasyon na madalas sa casino si Carlos at baon sa utang. He has a bank account with an outstanding debt of 4 million and several other non-bank related debts. High roller siya. His minimum bet is usually 40,000. Ang pagkalulong daw sa sugal ang dahilan kung bakit may hindi pagkakaintindihan si Carlos at kanyang mga magulang at asawa. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ibinenta ni Carlos ang isa nilang property sa Batangas. Dati na raw nakaban si Carlos sa lahat ng casino. This could have probably triggered him, no? Kaya galit na galit siya doon sa casino. Lumabas din sa investigasyon na dati na siyang nagwala sa isang casino. Sa paglabas ng pagkakakilanlan ng gunman, umaasa raw ang pulisya na titigil na ang spekulasyong may kaugnayan ito sa terorismo. Katrina Son, GMA News.